Sa video namin tungkol sa 3D printed na bahay, nakita naming pwedeng makatulong ito sa krisis sa pabahay at posibleng magbaba ng emisyon ng CO2 kung tama ang paggamit. Pwede rin itong magdulot ng pag-USB sa konstruksyon ng iba't ibang estruktura, hindi lang bahay. Napag-alaman din namin para sa mga hindi pa nakakapanood ng videong yon na hindi pa talaga handa ang teknolohiya sa 3D printing ng bahay. Marami pang isyung logistical ang kailangang ayusin. At kahit maresolba agad, hindi pa rin sapat ang kalidad ng mga konstruksyon. Hindi naghihintay ang oras at matagal nang nangungguna ang prefabricated na bahay. Mas mabilis matapos ang modular at mobile na bahay kaysa ibang konstruksyon. Sustainable din sila sa ekolohiya tulad ng 3D printing pero mas mura sila kaysa sa 3D printing at tradisyonal na konstruksyon. Tinatayang abot sa $114 bilyong ang industriya ng prefab na bahay pagdating ng 2028 dahil sa pagiging patok nito sa mga may-ari ng bahay. Kaya naman napapaisip tayo, ano ang nagawa ng prefab na bahay na hindi nagawa ng 3D printing? Modular na mga bahay. May dalawang uri ng prefabricated na bahay sa merkado ngayon, ang modular na mga bahay at manufactured na mga bahay na kilala rin bilang mobile homes. Magkahawig man sila sa teorya, magkaiba ang mga gusaling ito, kaya hiwalay natin silang tatalakayin. Batay sa 2016 na internasyonal na pag-aaral, ginamit ang modular na bahay bilang solusyon sa krisis sa pabahay, lalo na sa mga megacity na may mahigit 10 milyong tao na siyang pinakaapektado ng krisis. 26 sa 34 na megacity ay nasa umuunlad na bansa na kinakaharap ang isyu sa pabahay gaya ng urban sprawl at pagdami ng mga squatter na pamayanan dahil sa lumalaking agwat ng mahihirap at mayayaman. Para matugunan ang problemang ito, kailangan ng sangkatauhan na magtayo ng 35 milyong apartment bawat taon o 75,000 bawat araw para lang maabot ang minimum na pangangailangan. Kung saan bawat tao sa mundo ay may abot kayang matutuluyan. Imposible ito, hindi dahil sa kakulangan sa teknolohiya, kundi sa ekonomiya, kaya naging kailangan ang pagbuo ng maramihang abot kayang pabahay. Di tulad ng tradisyonal na bahay na ginagawa sa mismong lugar, ang modular na bahay ay gawa sa pabrika o planta. Sa pabrika, ginagawa ang iba't ibang bahagi ng bahay, kaya tinatawag itong modular, saka dinadala at binubuo sa lupa ng may-ari. Ang Lego style na paggawa ng bahay ay nagbibigay daan sa halos anumang disenyong gugustuhin ng may-ari at ang mga module ay pinagdugtong para mabuo ang buong istruktura. Ang malaking bahagi ng bahay, minsan umaabot pa sa 70% ay ginagawa sa pabrika. Ang mga pinto, pader, hagdanan, bintana, sahig at bubong, lahat ng mga elementong ito ay ginagawa sa labas ng mismong lugar ng pagtatayuan. Mahalaga ang proseso sa pabrika na nakadepende sa makabagong disenyo, pagputol at teknolohiyang pagpiprint. Ginagamit ang CAD programs para sa eksaktong sukat ng mga module. May ilang bahagi na 3D printed at ang iba ay pinuputol at tinuhubog gamit ang mga laser-guided machine. Eksakto ang mga module pero mataas pa rin ang tolerance sa hindi pagkakatugma ng mga bahagi. Ang mga materyales na ginagamit sa paggawa ng modular na bahay ay hindi naman gaanong naiba sa mga materyales na ginagamit sa tradisyonal na paggawa ng bahay, maliban na lang sa malaking pagkakaiba na walang brick at mortar. Bagaman minsan ginagamit ang brick o bato bilang panlabas na disenyo para magmukhang brick and mortar ang bahay, ngunit bakal at kahoy pa rin ang pangunahing materyales para sa mga pader at suporta ng bahay. Pareho silang madaling hubugin at magaan din ang kahoy, habang konkreto naman ang ginagamit para sa pundasyon. Kahit na pareho lang ang mga materyales na ginagamit, napaka-episyente ng proseso ng paggawa ng bahay sa pabrika, kaya 50% na mas kaunti ang nasasayang na materyales sa paggawa ng prefabricated na bahay kumpara sa tradisyonal na paggawa ng bahay na kapareho ang laki. Kaya't isa itong solusyong napaka-makakalikasan. Isang kumpanyang konstruksyon sa China na tinatawag na Broad Sustainable Building ang nagtakda ng pamantayan para sa proseso ng modular manufacturing at sa pagiging epektibo nito sa ekonomiya at kalikasan noon pang 2008 na halos 2 dekada na ang nakalipas kung gusto mong masira ang araw mo. Sinimula ng BSB ang paggawa ng 70% ng lahat ng modular na bahagi sa labas ng mismong site na may halos 1% lang ng nasasayang sa produksyon. Kung nahihirapan kang maintindihan kung gaano kaliit ang numerong yan, 1/4 ng lahat ng basura sa Unyong Europeo na sumasaklaw sa kalahati ng kontinente at may higit sa kalahati ng mga mamamayan ay mula sa konstruksyon. Ang paggawa ng prefab na bahay ng BSB ay nagsasayang lang ng 1% ng materyales na kakabaliw isipin. Pangalawa, ang paggawa ng BSB ay 5 beses mas episyente sa enerhiya kaysa tradisyonal na pagtatayo ng bahay. Bagamat mahirap itong i-extrapolate sa buong industriya, malamang na lahat ng proseso ng prefabrication ay mas episyente kumpara sa tradisyonal na konstruksyon. Pangatlo, gumamit ang BSB ng recycled na bakal sa paggawa kaya mas makakalikasan ang proseso nila.
halos palaging mas maliit ang epekto sa kalikasan ng mga prefabricated na bahay kaysa sa tradisyonal na konstruksyon. Isa ito sa mga pangakong hindi natupad tungkol sa 3D printed na bahay kasama pa ang 12-12 ng iba pang pahayag. Balik tayo sa proseso ng paggawa ng prefab na bahay. Ang mga pundasyon, tulad ng alam mo kung paano gumagana ang konkreto o napanood mo si Bob the Builder, ay hindi pwedeng gawin sa ibang lugar at mahalaga para sa katatagan ng modular na bahay. Hindi mo basta milalagay ang modular na bahay sa kahit anong lote, lalo na kung legal ang usapan dahil ang mga module nito ay diretsong nakakabit sa pundasyon tulad ng brick at hollow blocks sa tradisyonal na bahay. Kapag tuyo na ang pundasyon at tapos na ang mga module, kadalasan sa loob ng 1 hanggang 3 buwan, minsan mahigit 1 linggo lang, ini-assemble ng construction company ang modular na bahay on-site gamit ang crane. Maaring tumagal ng ilang oras o araw ang prosesong ito. Linawin lang, hindi 20 talampakang container ang mga modular na bahay. Hindi lang sila, balangkas lang ng bahay na nangangailangan ng sariling supply ng tubig o pinagkukunan ng kuryente. Dinisenyo ang mga ito para ikonekta sa grid tulad ng tradisyonal na bahay at may utilities gaya ng tubig, kuryente, imburnal, gas, telekomunikasyon at air conditioning. Ginagamit ang modular construction hindi lang sa bahay, kundi pati sa mga gusali. Sinimulan ito ng mga Soviet noong dekada 70 gamit ang 3D block structures para mabilis magtayo ng malalaking residential buildings dahil sa krisis sa pabahay. Gumagawa sila ng mga block na may sukat na humigit kumulang 11.6 na square meters o 210 square feet at iniipon lang ito sa ibabaw ng isa't isa sa isang matibay na metal frame hanggang umabot ng 16 na palapag. Habang lumipas ang panahon, mas umunlad pa ito. Sa ngayon, ang pinakamataas na modular na gusali sa mundo ay may 32 palapag o kulang ng kaunti sa 100 at 10 metro taas sa 400 at 61 Dean Street, Brooklyn. Itinayo ang gusali bilang bahagi ng Pacific Park Complex at kalahati ng unit ay inuupahan ng pamilyang mababa at katamtaman ng kita. Kapaki-pakinabang ito sa mga developer dahil mababa ang gastos ng prefabricated na bahay. Ang mga modular na unit ng gusali ay kumpleto na sa mga kagamitan sa banyo at kusina tulad ng lababo, shower at inidoro, pati na rin ang mga pantapos na detalye gaya ng sahig at ilaw. Medyo iba ito sa modular na mga bahay dahil ikaw, bilang mamimili, ang pipili ng sarili mong ilaw at mga gamit sa kusina. Maaring isama ng developer ang mga ito sa modular na bahay para sa iyo o maaari mo ring ikabit ang mga ito ng sarili mo. Kahit alin sa dalawa, kahit kasama na ang lahat ng kagamitan sa bahay at interior design, mas mura pa rin gawin ang isang modular na bahay kumpara sa tradisyonal na bahay. Ito ang dahilan kung bakit kaakit-akit ang ideyang ito bukod sa bilis ng paggawa ng ganitong bahay. Sa Unyong Soviet, halimbawa, inaabot lamang ng 1 buwan sa karaniwan para maitayo ang isang modular na bahay. Ngayon, bago tayo magpatuloy sa usapan tungkol sa mobile homes, dapat linawin na ang mga modular na bahay ay hindi lang ginagawa bilang mga tirahan. Dahil mura at mabilis maitayo, kadalasang ginagamit ito bilang pansamantalang matutuluyan ng mga manggagawa o tawang militar na ipinapadala sa ibang bansa. Epektibo rin itong paraan para magtayo ng paaralan, klinika o mahahalagang pasilidad sa liblib na lugar, kadalasang ginagawa sa di maunlad na bansa sa pamamagitan ng makataong tulong. Mga gusali na bahagi ng mga pang-emerhensyang tulong sa panahon ng malawakang sakuna tulad ng mga lokal na opisina ng Red Cross, mga pasilidad medikal, pasilidad para sa search and rescue at iba pa. Madalas ay modular dahil ito ang pinakamabilis na paraan para makapagtayo ng base ng operasyon na mas matibay kaysa sa tolda. Mobile homes. Ang pamunahing pagkakaiba ng modular at manufactured o mobile homes ay ang ginamit na materyales, building code at ang pagiging mobile ng mobile homes. Nakayo sila sa isang chassis na nabibigay daan para may lipat-lipat mo sila na hindi posible sa isang modular home dahil ito ay nakabaon na sa pundasyon. Di tulad ng modular homes na halos buo sa pabrika bago buuin sa site, ang mobile homes ay ganap na ginagawa sa pabrika at saka dinadala sa lugar kung saan ikinakabit ang mga ito. Ang modular homes ay dinadala sa flatbed trucks dahil binubuo ng modules. Samantalang ang mobile homes ay masyadong malaki kaya kailangang hilahin. Wala ring chassis ang modular homes na nagpapahintulot sa paghila dahil hindi sila dinisenyo para ilipat pagkatapos mabuo. Para mailipat ang modular home, kailangang i-disassemble at muling buuin ang mga modules sa ibang lugar. Ang mobile homes ay binubuo ng 2 bahagi na dinadala ng mga truck sa site at mabilis na kinakabit. Inaalis ang chassis at nananatili ang bahay sa lugar. Pwede mo itong ilipat kahit kailan sa pagbabalik ng chassis at paghila ng bahay gamit ang 2 truck.
Sa pinaka-basic na antas, magkahawig talaga ang modular at mobile homes at maaring magmukha silang pareho sa unang tingin dahil pareho silang gawa sa pabrika at binubuo lang sa mismong site. Ang mobile home ay itinayo sa mismong chassis na ginagamit din sa paghila nito. Sunod-sunod ang konstruksyon mula ibaba pataas, inuunang sahig at kasama na ang electrical wiring at plumbing. Pagkatapos, ginagawa ng mga manggagawa ang pader, nilalagyan ng insulation, kinakabit sa sahig at dinadagdag ang kisame at bubong. Ang pinto, bintana at final na pag-aayos sa loob ang huling hakbang. Hindi tulad ng modular na bahay, hindi pwedeng gamitin ang parang ito sa mga gusali dahil mahalaga sa mobile home ang pagiging madaling ilipat. Kung may tamang permit at kakayahan ka, pwede mo itong isakay sa sasis at hilahin kahit kailan. Ito ang dahilan kung bakit naging napaka-popular na mga mobile home nung unang lumabas sila sa kalagitnaan ng ika-20 siglo kung kailan ipinromote sila bilang pangunahing solusyon sa pabahay para sa mga taong madalas lumipat ng tirahan dahil sa trabaho. Dati, sobrang liit ng mga mobile home na kaya itong hilahin ng may-ari gamit ang sariling truck, kaya hindi na kailangang magbayad ng kumpanya ng truck. Ang lumang mobile home ay hindi matipid sa enerhiya, ngunit iba na ito sa mga modernong mobile home ngayon. Pareho ng epesyente sa modular home, kaya tumaas na rin ang halada nila nitong nakaraang 20 taon. Mas epesyente rin para sa kalikasan ang proseso nila dahil mas kaunti ang basura kaysa tradisyonal na konstruksyon. Kaligtasan at tibay ng mga prefab na bahay. Ang pinakakaraniwang tanong ng mga tao tungkol sa mga prefabricated na bahay ay ang kanilang lakas ng estruktura na siyang nagtatakda kung gaano sila kaligtas at kung gaano sila katagal-tatagal. Dahil hindi sila gawa gamit ang ladrilyo at hollow blocks, madalas na itinuturing na mas hindi ligtas ang mga prefabricated na bahay kumpara sa mga tradisyonal na bahay na ginagawa sa mismong lugar pero mas komplikado pa dyan ang usapin. Para sa kaligtasan sa sunog, kadalasang gamit ng prefabricated na bahay ang hindi nasusunog na materyales gaya ng bakal at calcium silicate boards. Sa karamihan ng mga lugar, hinihingi ng mga structural code na pumasa ang mga prefabricated na bahay sa parehong fire safety tests gaya ng mga karaniwang ginagawang gusali, kaya walang pinagkaiba sa pamantayan ng kaligtasan laban sa sunog. Ayos naman yon. Pero kung maraming bakal ang gagamitin sa balangkas ng bahay, hindi ba magiging problema ang kalawang, lalo na sa baybaying lugar? Una sa lahat, ang bakal na ginagamit sa paggawa ng prefab na bahay ay galvanized. Ang galvanization ay ang proseso ng paglalagay ng proteksyon na patong ng zinc sa bakal. Ang zinc ay pwedeng kalawangin, pero ito ang unang nasisira bilang proteksyon sa bakal sa ilalim. Pangalawa, kadalasang itinaas ang sahig ng prefab na bahay para sa ventilasyon at maiwasan ang pag-ipon ng halumigmig. May ilang prefab na bahay na may 30 cm o isang talampakang pagitan sa ilalim. Pinakamahalaga, may tuloy-tuloy na koneksyon ang prefab na bahay sa pagitan ng mga panel at balangkas, mahalaga para hindi makapasok ang panlabas na moisture. At dahil dito, ang mga modernong prefab na bahay ay maaring tumagal ng hanggang 50 taon sa mga temperate na klima at hindi matinding kapaligiran, bagaman ang eksaktong tagal ay nakadepende sa mga ginamit na materyales at sa pagpapanatili. Sa matitinding klima gaya ng tropiko o sobrang init at tuyo, ang prefab na bahay ay tumatagal ng hanggang 15 taon. Mahirap ang init ng araw at malalakas na ulan, pero lindol at bagyo, ibang usapan na. Sa lugar na madalas ang lindol, kailangang i-bolt ng mga developer ang prefab na bahay sa seismic na pundasyon. Ngayon, kailangang ilipat ng mga normal na pundasyon ang bigat ng bahay sa lupa ng kaunti lang ang pagliyad. Simple lang ang trabaho at hindi kailangan ng espesyal na pagbabago. Mas mahirap gawin ang seismic na pundasyon dahil kailangan nitong sumipsip ng enerhiya ng lindol at bawasan ng epekto sa prefab na bahay. Apat ang pangunahing epekto ng lindol na dapat nating isaalang-alang. Ang malalakas na pagyanig ay nagdudulot ng pag-uga ng lupa, bitak sa pundasyon at pag-alon ng istruktura na pwedeng magresulta sa pagbagsak. Ang liquefaction ng lupa ay isa pang phenomenon. Dahil sa lindol, ang maluwag na lupa ay nagiging parang likido at umaagos palayo sa pundasyon na nag-iwan dito na walang proteksyon. Kung hindi mangyari yon, pwedeng mapunit o mabitak ang lupa gaya ng sa konkreto. Ang pinakamalaking problema ay ang lateral spreading, kung saan ang lupa ay nahahati at ang magkabilang gilid ay lumalayo sa isa't isa. Para sa kaligtasan ng prefabricated na bahay, kailangan suriin ng construction company ang lupa at gumawa ng angkop na pundasyon base sa resulta. May 6 na uri ng earthquake-proof na pundasyon na tatalakayin natin ngayon. Tandaan, ito ang dahilan kung bakit ligtas sa lindol ang isang prefabricated na bahay, hindi ang lakas ng estruktura nito.
Pwede kang gumawa ng prefab na bahay gamit ang vibranium, pero kung mabiyak ang pundasyon sa lindol, guguho pa rin ang bahay. Mas mahalaga ang matibay na estruktura sa mga bahay sa lugar na madalas bagyuhin. Ang prefab na bahay ay may bakal na frame, impact-resistant na salamin, at hurricane straps para hindi matangay ang bubong. May ilang prefab na bahay na kayang tiisin ng hangin hanggang antas 10 sa Beaufort scale na sapat para bunutin ng malalaking puno at gibain ang bahay. Ang mga prefab na bahay mula sa Chendong Prefabricated Housing ng Beijing, isa sa pinakamahusay sa industriya, ay nakaligtas sa Hurricane Irene sa Bahamas noong 2011. Umabot sa 120 milya o 200 kilometro bawat oras ang hangin ng Category 3 na bagyo. Ngunit wala itong nasirang modular na bahay sa lugar kahit nagdulot ito ng bilyong dolyar na pinsala sa iba. Makikita lang ang mga estruktural na katangiang ito sa prefab na bahay sa mga delikadong lugar dahil mahal ang mga ito at hindi sulit sa mga lugar na may banayad na klima. At sa huli, pagdating sa kalidad, ang mga prefabricated na bahay ay sinusunod ang parehong pamantayan at kailangang sumunod sa parehong code gaya ng mga site-built na bahay kahit man lang sa Estados Unidos ng Amerika. Narito kung paano sila ikinukumpara sa 3D printed na bahay. Mga prefab na bahay kumpara sa 3D printed na bahay. Ngayon nalaganap ng 3D printing sa konstruksyon at malapit nang maging realidad ang pagpiprint ng bahay sa 3D, marami ang akala ay masusolusyunan nito ang mga isyung matagal nang natutugunan ng prefabricated na bahay. Parang mas mabilis ang 3D printing kaysa sa tradisyonal na konstruksyon, mas mura, mas mabilis at mas makakalikasan. Pero bahagya lang itong naging totoo. Dapat nating maintindihan na hindi tulad ng prefab na bahay, ang 3D printed na bahay ay hindi agad ang huling produkto. Kapag nagtayo ang construction company ng modular na bahay, pwedeng lumipat agad ang may-ari sa araw na yon. Ang construction 3D printer ay kayang gawin ang shell ng bahay pero hindi pa ito buo. Halimbawa, mano-manong ikinakabit pa rin ang mga overhang, bigas sa bintana at pinto, pati gawaing electrical, gawaing plumbing, insulation at bubong. Bukod pa dyan, ang semento ay hindi agad tumitigas at natutuyo sa loob lang ng ilang oras, kaya kailangang maghintay ang may-ari ng hindi bababa sa 3 linggo bago maging matibay ang kanilang bahay. Kahit matuyo na ito, kailangang gawin pa rin ng may-ari lahat ng trabaho sa interior na gaya ng nabanggit kasama na sa mga prefab na bahay. Sa bilis, hindi laging mas mabilis ang prefab kaysa 3D printed na bahay, pero magkaiba ang resulta. Halimbawa, balikan ang nabanggit kanina. Oo, pwedeng umabot ng 3 buwan bago may hatid ang bahay, pero lilipat ka sa tapos na bahay pagkatapos nito. Kayang gawin ng 3D printers ang balangkas ng bahay sa loob lang ng ilang araw o kahit mas mababa pa sa isang araw kung maliit lang ang bahay, at sa ganitong paraan, mas mabilis ang proseso kumpara sa prefab na bahay. Kailangan mo pa ring maghintay ng 3 linggo para matuyo ang semento bago tapusin ang ibang trabaho. Kaya halos pareho lang ang tagal mula pag-order ng bahay hanggang paglipat mo, kahit anong paraan. Ang pangunahing issue ay pera. Kadalasan, mas mura ang prefabricated na bahay kaysa tradisyonal na bahay na halos magkasing laki. Ang diferensya ay maaaring 10 hanggang 50% depende sa ilang salik. Mas episyente ang paggawa ng modular na bahay sa pabrika kaysa sa on-site, kaya mas kaunti ang downtime, pagkaantala at di madaling mahuli sa schedule ang mga kontratista. Tandaan, ang konstruksyon sa labas ay nakadepende sa panahon, kaya kapag malakas ang ulan, maaaring hindi makapagtrabaho ang mga kontratista. Masama pa, pwedeng masira ng masamang panahon ang mga materyales, magdulot ng dagdag gastos at delay, o dahil din sa pagnanakaw. Hindi tatamaan ng panahon ang prefabricated na bahay dahil ginagawa ito sa loob ng gusali. Sa labas lang ginagawa ang pundasyon at pag-setup. Ang proseso ng paggawa ng mga prefabricated na bahay ay mas matipid din pagdating sa materyales, gaya ng nabanggit natin kanina, at dahil mas kaunti ang nasasayang na materyales, mas mababa ang presyo. Bukod pa rito, ang pagputol at pag-aayos ng mga module para sa modular at mobile na bahay ay nangangailangan ng mas kaunting tao kumpara sa tradisyonal na paggawa ng bahay at ganoon din sa paghahatid at huling pag-setup ng mga bahay na iyon. Sa huli, karamihan sa mga presyong binabanggit ay nananatiling pareho sa mga prefab na bahay dahil walang dagdag na gastos na dulot ng pagbabago. Ang mga pagbabagong ginagawa habang nasa konstruksyon ang pangunahing sanhi ng paglampas sa budget na bihira sa prefabricated na bahay dahil napagkasunduan na ang disenyo at presyo bago simulan. May ipinangako ang katulad na resulta sa 3D printing sa konstruksyon, mas mura pa rin ang prefab at tradisyonal na bahay kaysa 3D printed na bahay.
Bagamat may kamangha-manghang potensyal ang 3D printing, lalo na sa pagpapabuti ng kaligtasan ng mga manggagawa at pagbawas ng gasto sa paggawa, oras ng konstruksyon at pag-aaksaya ng materyales, mabagal pa rin ang pagtanggap ng teknolohiyang ito. Maraming pag-aaral ang isinagawa upang ihambing ang 3D printing sa tradisyonal na konstruksyon at ang pangkalahatang pananaw ay may potensyal ang 3D printing na maging mga 30% na mas mura kaysa sa karaniwang konstruksyon. Ito ay dahil mas kaunti ang pag-aaksaya ng materyales at mas epesyente ang mga printer kaysa tao, pero ang mahalaga ay ang potensyal nito. Ang 3D printing ngayon ay mas mahal pa rin kaysa tradisyonal na konstruksyon. Ito ang dahilan kaya ginagamit ito sa ilang bahagi ng mga development project, pero malayo pa ito sa paggawa ng buong estruktura. Isang pag-aaral mula noong 2024 ang nagkumpara ng mga case study ng residential building sa Germany, lalo na sa Berlin at Beckham, para malaman ang pagkakaiba ng gasto sa bawat bahagi ng construction project. Ito lang sa ngayon ang pag-aaral na tumitingin sa bawat yugto ng project development. Ito ang pinakamainam na paraan para ikumpara ang mga paraan ng pagtatayo dahil marami pa rin pag-aaral tulad nito ay construction cost lang ang tinitingnan. At sinasabi nilang mas mura ang 3D printing base sa kanilang natuklasan. Pero heto kung bakit mali iyon. Ang paghahanda ng proyekto ang pinakamahal na bahagi ng 3D printing sa konstruksyon na umaabot sa halos 80% ng gastos kapag on-site ang 3D printer o 70%, 1% naman kapag off-site ang 3D printer. Sa tradisyonal na konstruksyon, 19% lang ang gastos. Kung gusto mo ng konkretong numero, ayon sa pag-aaral, ang paghahanda sa tradisyonal na konstruksyon ay nasa halos 18,000 euros lang. Samantalang, ang paghahanda para sa 3D printing ay umaabot sa napakalaking 335,000 euros. Mas mahal ang paghahanda para sa 3D printing kaysa sa tradisyonal na konstruksyon dahil napakatumpak ng mga 3D printer sa konstruksyon at halos wala silang puwang para sa pagkakamali. Kung sakaling magkamali ang printer na dapat ding linawin, na kadalasan ay hindi kasalanan ng printer kundi ng mga operator. Hindi mo basta-basta maayos ang pagkakamaling yon sa pamamagitan ng paghugot ng isang ladrilyo at pagpapalit nito dahil wala namang mga ladrilyo. Ang 3D printed na fader ay isang buo, isang bagay lang. Hindi ito gawa sa daan-daang maliliit na bagay. Para maiwasan ang pagkakamali, bawat proyektong konstruksyon ay tinatrato ng paisa-isa at ina-update ang mga printer gamit ang bagong software at hardware. Malamang bababa ang gasto sa hinaharap habang umuunlad ang teknolohiya at dumarami ang reusable na disenyo. Pagkatapos, meron tayong mga gasto sa lohistika na bumubuo ng humigit kumulang 11% ng tradisyonal na gasto sa konstruksyon, ngunit 13% naman sa on-site na 3D printing at 11% sa off-site na 3D printing. Ang pagkakaiba ng dalawang pamamaraan ay ang off-site na 3D printing ay gumagawa ng mga 3D printed na bahagi sa ibang lugar at pagkatapos ay dinadala ang mga ito sa mismong construction site at ang mga gasto sa transportasyon na iyon ang nagpatataas ng presyo. Ang transportasyon para sa on-site na 3D printing ang pinakamalaking bahagi ng lohistika, halos 48,000 euro. Kailangang ilipat ng mga kumpanya ang malalaking 3D printing equipment pero mas maliit ang gastos nito kaysa sa transportasyong off-site na lampas 74,000 euro. Tumataas ang gastos dahil sa holding cost dahil kailangan hintayin ng hindi bababa sa 28 araw bago mailipat ang prefabricated na bahagi para tumibay at maging handa sa transportasyon. Sa paghahambing, ang transportasyon ng tradisyonal na konstruksyon ay bihirang lumampas sa 3,300 euro. Posibleng lumiit ang agwat ng tradisyonal na konstruksyon at on-site 3D printing sa inaharap dahil sa mas compact na 3D printer na nagpapababa ng transportasyon gastos. Hanggang sa puntong ito, mas mahal ang 3D printing kaysa tradisyonal na konstruksyon, pero nagbabago ito pagdating sa aktual na gastos. Una sa lahat, mas mura ang operasyon ng mga 3D printer, hindi mo kailangan ng maraming tao sa site, kahit na ang mga operator ng printer ay kailangang mataas ang kasanayan at kwalipikado. 6 hanggang 9 na beses pa ring mas mataas ang gastos sa paggawa sa tradisyonal na konstruksyon kaysa sa gastos sa paggawa sa 3D printing. Ito ang pangunahing nagpapataas sa kabuuang gastos sa konstruksyon sa tradisyonal na paraan. Mas mahal pa rin ang tradisyonal na materyales kaysa 3D printed na materyales, pero hindi ito ganoon kamahal gaya ng iniisip mo. Nang unang lumabas ang mga 3D printer sa merkado ng konstruksyon, ipinangako sa atin na ang gastos sa materyales ay palaging magiging isa sa mga pangunahing paraan para makatipid dahil gagamitin nila ang parehong materyales pero mas kaunti ang kailangan para matapos ang parehong trabaho. Malayo pa rin ito sa katotohanan.
Batay sa 2024 na pag-aaral, 15,000 euro ang nagastos ng 3D printer sa materyales, samantalang 18,700 at 20 euro naman sa tradisyonal na konstruksyon para sa parehong proyekto. Asahan mong lakpas 25% ang diferensya, pero pinapakita nitong kahit mas kaunti ang materyales na kailangan ng 3D printer, kahit sinasabing ang tradisyonal na materyales gaya ng semento ay pwede sa 3D printing, mas pinipili pa rin ng mga kumpanya ang mas mahal na espesyal na materyales. Para lalong bigyang diin kung gaano kakulang ang naging performance ng 3D printing sa konstruksyon, maaari nating tingnan ang gasto sa enerhiya na umaabot sa zero kapag tradisyonal na konstruksyon ang ginagamit. Dahil lakas tao ang gamit sa tradisyonal na konstruksyon, ang 3D printer ay maaaring gumastos ng 3,000 hanggang 6,000 euro depende kung on-site o off-site ang proyekto. Kapag natapos na ang lahat, ang proyektong ginawa sa tradisyonal na paraan ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 73,500 euro habang ang mga katulad na proyektong 3D printed ay nagkakahalaga ng 418,500 at 472,600 euro kung saan ang off-site printing ang mas mahal. Iyan ay halos 5 beses na mas mahal kapag isinama natin ang lahat ng bahagi ng isang construction project, ibig sabihin ay maaari kang magpundo ng 4 pangkaparehong proyekto. Kung hindi ka gagamit ng 3D printers, pinakamalaking problema ang paghahanda ng proyekto dahil halos 11x mas mataas ito kapag 3D printed ang construction. Kaya mas mura ang proseso ng konstruksyon gamit ang 3D printing kaysa sa tradisyonal na paraan. Isang madalas gamitin na pahayag para patunayang mas practical sa ekonomiya ang 3D printing. Sa kabuuan, ang buong proyekto, kapag isinama ng logistics at paghahanda, ay katawa-tawang mas mahal pa rin kung gagamit ka ng 3D printer. Dahil sa sobrang sensitibo ng makina at eksaktong input na kailangan. Mas epesyente sa kalikasan ang 3D printing kaysa tradisyonal na konstruksyon dahil mas mababa ang ratio ng semento sa mga mortar para sa 3D printing. Sa huli, kailangan nating ihambing ang produkto. Ang prefabricated at traditional na bahay ay kumpleto na agad, samantalang ang 3D printed na bahay ay nangangailangan pa ng insulation at structural na trabaho matapos tumigas ang materyales. Hindi kayang gumawa ang 3D printer ng ganap na tapos na bahay. Tapos na ang usapan. Kahit astig ang ideya ng pagpiprint ng bahay, ang 3D printer ay malalaking gamit na nangangailangan ng matinding maintenance at eksaktong paghahanda sa bawat proyekto. Lahat ng yan para lang makatipid sa gasto sa konstruksyon, habang lumalagpas naman sa budget ay hindi sapat. Lalo na kung ikukumpara sa mga prefabricated na bahay na siyang pinakamura sa 3 opsyon, kumpleto na ang produkto at matibay pa sa mahabang panahon. Halos sigurado na ang teknolohiya ng 3D printing sa konstruksyon ay lalong huhusay sa paglipas ng panahon at makikita natin ang malaking pagbaba ng gasto sa konstruksyon sa susunod na 2 dekada. Sa ngayon, gayon pa man, isa pa rin itong magandang ideya na sinusubukan at dumaraan pa sa mga paunang hamon. Ang mga prefabricated na bahay ay mas mabilis maitayo kaysa sa mga tradisyonal na bahay. Mas kapansin-pansin din silang mas mura kumpara sa tradisyonal na konstruksyon at 3D na konstruksyon. Sumusunod sila sa mataas na pamantayan at maliit lang ang epekto sa kapaligiran, kaya sa ngayon, mas mainam silang piliin kaysa sa 3D printer. Maraming salamat sa panonood.